Naalimpungatan si Mubita nang maramdaman ang mumunting halik ng asawa sa kanyang balikat at leeg. She is so exhausted. What time is it? 2 in the afternoon. Come on, you need to get up. I prepared our meal. Marunong kang magluto. Yes, lahat kami tinuruan ni Mama. She saw fondness in his blue eyes mentioning his mother. Let's get you clean up. Inalis ang kumot na nakatikip sa kanyang kahubadan. Mayor, napasinghap siya ng pangkuwensya ng asawa, anong ginagawa mo? Gulat na tanong niya rito at ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito. Taking care of my lovely wife. Buhat-buhat siya nito at ipinasok sa banyo. Dahan-dahan siyang ibinaba ng asawa sa tapat ng shower at inion ito. Damaloy sa kanyang katawan ang masarap na init ng tubig that make her relax. Muli sa likuran niya ay niyakap siya ni Derek at hinagkan ang kanyang batok. I want you again, but I let you recover your strength. You're crazy, Derek. Yes, I'm crazy about you, can't get enough of you. Iniharap siya nito at buong init na hinagkan, ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito at tinugon niya ang halik nito. Kapwa habol ang kanilang hininga. We have to stop or else we will both die from starvation and exhaustion. Derek, di naman kailangan, ako na lang. Literal na pinapaliguan siya ng asawa, nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa puso niya, kasabay ng pagdaloy ng tubig at ng masuyong paghaplos ng asawa ay pamatak muli ang mga luha niya. Nginitian niya ito upang itago ang kanyang emosyon. Unti-unti man niyang pigilan ay alam niyang di magtatagal ay lalabas ang tunay niyang nararamdaman para sa asawa. After nilang mag-lunch at makapagpahinga ng konti ay niyaya siya ni Derek na mag-swimming at tinuruan siya nito na mag-scuba diving. Aaminin niyang sobra siyang nag-enjoy. Kasalukuyan siyang naghahanda ng dinner nila, iniihaw niya ang marinated na karne. Ang asawa ay nakaupo sa lounge chair kausap ang campaign manager nito, base sa pagkunot ng noo nito ay di maganda ang takbo ng pag-uusap ng mga ito. Nang may handa niya ang pagkain ay nilapitan niya ito at sinenyasan niya na ready na ang pagkain. Hinila nito ang kanyang kamay at iginaya siya pakandang dito. Ang isang braso nito ay nakayakap sa kanya. I don't care about it. I will get elected with or without their approval. The decision are in the hands of the voters, rinig niyang pagkausap nito sa cellphone. Maya-maya pa ay tinapos nito ang tawag. Problem. Wala akong kakayanan. Okay, let's have dinner. Magkakaroon ng 7 gabi ng pagtatanghal sa munisipyo. I want you to be there. Sige, mukhang masaya yon. Mag-enjoy ka. Every night, there will be different program and presentation. How about you? May presentation ka din ba? Ako ko ang namimigay ng mga premyo. Really? That's unfair. Dapat may presentation ka din. I don't have any talent. Hindi ako naniniwala na wala kang talent. Well, I have talent in something else. Hay nako, Derek, ikaw. Iba naman ang nasa isip mo. What? I'm innocent. Well, care to help me with the prizes? Really? Yeah, wala pang naiisip ang team na pwedeng maging papremayo. Masyadong predictable na ang mga pinamimigay taon-taon. Sige. Teka, ano-ano ba ang contest? I will ask Philip tomorrow para mabigay niya ang list. Sige, excited na ako. I'm sure, you will enjoy it. Natutuwa si Derek na makitang ngumiti ulit si Mubita, ibibigay niya ang lahat para makita siyang ngumiti ng ganyan palagi. Ano, wala pa din ba? Tanong ni George. Napatili sila Lane ng sunod-sunod na magpaputok ito ng baril pataas. Boss, nalibot na po namin ang lahat ng pwedeng makaalam kung nasaan si Mubita pero wala po. Sigaw ni George at muling pinaputok ang baril. Hindi maaaring nawala na lang siyang parang bula, sigurado akong may nagtatago sa kanya. Babe, di mo naman kailangan si Mubita, nandito naman ako. Si Mubita ang kailangan ko dahil siya lang ang makakapagbigay sa akin ng bagay na inaasam ko. Kaya kung wala kang matinong sasabihin, why don't you go back to club and sell yourself? Baka mas matuwa pa ako sa iyo. Galit na bulyo ni George sa nagulantang sila Lane. Naluluhang lumabas sila Lane ng opisina ni George.
Boss, paano kung hindi natin siya mahanap? Hindi pwedeng hindi siya mahanap, we need her to secure my position in the organization. 5 taon na ang nakalipas. Daddy, pinatawag mo raw ako, bungad ni George sa kanyang ama na si Mr. Choi. Buhay ang anak na babae ni Hermano at ni Constancia, blanko ang mukhang inihagis nito ang isang folder. Binuksan ni George ito, ang tumambad sa kanya ay ang kaakit-akit na mukha ng isang babae. Hindi ko akalain na matagal na pala siyang nasa ating lupain, gawin mo ang lahat upang may kasal ka sa kanya sa lalong madaling panahon. Masusunod Daddy, tandaan mo George, kailangang may kasal ka sa kanya para ikaw ang mamuno sa organisasyon, hindi ako makakapayag na may isa na namang Hermano Villafuerte ang makakasira sa mga plano ko. Walang ibang makakaangkin sa anak ni Hermano, Daddy, papatayin ko ang sinumang maging sagabal. Magaling kung ganon, kinabukasan ng pamilya natin ang nakataya. Tiningnan ni George ang larawan ni Mubita, 5 taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay di pa niya nakukuha ang dalaga. Mubita, hindi ako makakapayag na masira ang mga pinaghirapan ko, magiging akin ka, hahanapin kita hanggang sa impyerno, bulong ni George sa sarili. Brad, can't find any information about Maynard Villafuerte, sabi ni Samuel sa kanya sa kabilang linya. What do you mean? Sabi ko naman sa'yo bro, dead end na, baka nagkakamali ang asawa mo, tanungin mo ulit siya. Imposible, kapatid niya ang pinag-uusapan natin. I will continue investigating, but don't get your hopes, bro, I think we should start with your wife. Are you suggesting to get her investigate? Yes Brad. Do it then, tugon niya kay Samuel, okay Brad, I will update you. Thank you bro, matapos ang tawag ay muli niyang pinagmasdan ang asawang natutulog. Something is not right, kung totoo ang kwento nito sa kanya, it's impossible that there's no information about her brother. Dalawa lang ang iniisip niyang rason, he probably dead or in hiding, he will find him, that's for sure, dead or alive. He needs to find him for his wife and if looking into his wife's past will help to find her brother, he is willing to do it. Derek, daing ni Mubita sa asawa, don't worry, you're doing great, you're so hot, ungol ni Derek. Ginagabayan ni Derek ang kanyang balakang, sobrang sarap niyang makita ang gwapong mukha nito. I feel, I'm about to she gasped when Derek's mouth claimed her. Derek please. Let it go, sobra ang sensasyon, sa 3 pang tulak ay pareho silang may shake-breaking release. Hindi makuntento si Derek kay Mubita, bawat love-making is better than the last, a simple touch of his wife fueled the fire of desire he had for Mubita. Derek mag-uumaga na, matulog na tayo, go to sleep, my wife. He never feel overwhelmed like he's feeling right now. Bukas kailangan na nilang bumalik sa bahay pero kung pipiliin niya, gusto niyang manatili sa tabi ni Mubita palagi. Ang nakaraan, Daddy, Mommy, umiiyak na sigaw ng batang babae, puro dugo ang mga kamay nito. Hello, hey sino ka? Pilit inaabot ni Mubita ang mga kamay nito pero hindi niya maabot. Mommy, Daddy, nakatayo siya sa harap ng malawak na karagatan. Natatanaw niya ang isang figurang sisinghap-singhap. Dali-dali siyang lumangoy ng lumangoy hanggang sa mahawakan niya ito. Pagod na pagod ang kanyang katawan, parang napakalayo ng dalampasigan mula sa kanila. Lumulubog at lumilitaw ang ulo ng taong kanyang pilit na inilalangoy paahon sa dagat, nagdilim ang kanyang paningin, pagmulat niya ay nasa isang silid siya. Nakatayo ang figura ng isang lalaki, pilit niyang inaaninag ang mukha nito. Sino ka? Tumalikod ito sa kanya at humakbang palayo. Malinaw niyang nakikita ito, tumutulo ang dugo mula rito. Sandali, tawag niya rito, pilit niyang inaabot ito pero palayo ito ng palayo. Biglang humarap ang lalaki sa kanya, Ramil, sumisigaw na tawag niya rito. Ang buong katawan nito ay duguan. Ramil, nanginginig na sigaw niya, pabiling-biling ang ulo ni Mubita kinakapos siya ng hininga. Wake up, gising ni Derek kay Mubita, butil-butil ang pawis nito, nanaginip ito, nagtangis ang kanyang bagang nang banggitin nitong muli ang pangalan ng kapatid niya. Mubita, niyugyug niya ang asawa ng may kalakasan, nagmulat ito ng mga mata.
Derek, gulat na tanong nito, dahan-dahan itong umupo at sumandal sa headboard ng kama. Yes, it's me, wife, kumuyam ang kanyang mga kamao, pilit wanawaglit sa isip ang pangalang sinisigaw ng kanyang asawa. You're dreaming, another nightmare? Tumango ito, I don't know. You were talking in your sleep, ano? Tak ang tanong nito sa kanya, ano ang sinasabi ko? Nothing important, anong oras tayo uuwi? After lunch, I need to take care of something kaya aalis ako pagkahatid ko sa iyo sa cabin natin, pilit niyang binabasa ang emosyong nasa mukha ng asawa. Derek sensed that her wife knew exactly what she is dreaming about, nilulukob ng kakaibang emosyon ang kanyang puso. Okay sige, I will get ready, ibinalot nito ang kahubdan sa bedsheet at tumuloy sa banyo. Nagngangalit ang kanyang mga panggang inabot niya ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang number ng kapatid, hello kuya, I need to talk to you. Okay, nasa hasyenda ako kuya, puntahan mo ako sa cabin mo sa loob ng 2 oras. Hindi gaanong kumikibo si Derek habang nasa biyahe sila, hindi alam ni Mobita kung bakit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Naninikip ang dibdib niya, nasasaktan siya sa pagkibo ng asawa. We're here, nang ilibat niya ang paningin ay nasa tapat na sila ng cabin house, nilinggan niya ang asawa. Mag-iingat ka, Derek, hindi ko alam kung bakit parang galit ka sa akin, kung may nagawa akong hindi mo nagustuhan. Mobita, patawad, pero sana sabihin mo sa akin kung anong problema. Kinagat niya ang labi upang di siya maiyak, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Dagdag niya sabay bukas ng pintuan ng sasakyan at walang lingon-linggang pumasok siya sa cabin house. Hinampas niya ang manibela, galit na galit siya sa sarili niya. Dahil sa nararamdaman niyang inis ay hindi niya kinikibo ang asawa, he feels so stupid when he saw the pain in her eyes. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan papunta sa cabin ng kapatid, basta na lang niya ipinarada ang sasakyan at dali-daling bumaba. Pabalang niyang binuksan ang pinto at tuloy-tuloy niyang tinungo ang bar counter kung saan alam niyang naghihintay ang kapatid. What do you want, kuya? Bungad na tanong nito at inabutan siya ng baso ng whiskey. Gaano mo kakilala ang asawa ko, and this time gusto ko ang totoo, seryosong tanong niya rito sabay lagok sa alak na binigay nito. I met her over a year ago, I owe her my life, seryosong wika nito na ang mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Mobita Villafuerte, iniligtas niya ako sa pagkalunod, ginamong niya rin ang sugat ko sa katawan. What? How come I didn't know about this? Dante is the only one who knew about it. Patricia's men mistakenly kidnapped and attempted to kill me because they thought I'm Dante. Mobita was there, she saved me and looked after me habang nagpapagaling ako. Kwento nito sa kanya. Ang Patricia na tinutukoy nito ay stalker ni Dante. Naguguluhang umupo siya sa tabi nito. Mobita doesn't remember me, kuya. I went back to where we met. Mobita is suffering from dissociative amnesia according to Manang Feli. Siya ang nakakita kay Mobita na wala sa sarili. Lumipas ang ilang buwan bago ito nagsalita muli, pero wala itong maalala sa nangyari bago nila ito natagpuan sa bangka ng isa sa mga mangingisda sa isla. Kuya, simula nang nawala siyang bigla sa isla 3 linggo pagkatapos kong makabalik dito sa hasyenda ay hindi pa siya muling nagbalik sa isla. Nang muli kaming magkita dahil hinanap ko siya ay di niya ako nakilala. Ang akala ko ay nagpapanggap lang siya pero wala talaga. There is no recognition or any sign from her na kilala niya ako. Ramil, what is my wife to you? Pinipigil niya ang kanyang panibughong nararamdaman. Naririnig niya sa kanyang isipan ang pagtawag ng asawa sa pangalan nito. She is important to me. I'm alive because of her and I'm willing to pay her back with my life. She is mine, Ramil, keep that in mind. Kumuyam ang kanyang kamao. Hindi niya gusto ang nakikitang emosyon sa mga mata ng bunsong kapatid. I know that but if ever you hurt her, I will not stand back and do nothing. It puzzled me why you suddenly married but I never question your intention. Knowing that you married her changes everything, kuya. Just stay away from my wife, even she remember you again. Keep in mind that she is my wife and I'm not giving her up. Kuya, umiinom ka na naman, tumingin siya kay Andy. Just passing the time bago ako umuwi. What's the problem, kuya? I'm good, madami lang akong iniisip,
Madaming aktibidad ang lungsod pati na rin ang kampanya. I know you kuya, mas malalim pa ang dahilan kaysa sa sinasabi mo. Come on, tell me, don't worry about it, I'm okay, kailangan ko nang umalis dahil siguradong hinihintay na ako ng asawa ko. Okay, basta nandito lang ako, kuya, I will, tinapak niya ito sa balikat at tuloy-tuloy na lumabas ng bar. Nagtatalo ang kalooban niya kung paano haharapin ang asawa. Kapag naalala niya ang sakit sa mga mata nito ay naiinis siya sa sarili niya, dapat ay nilabanan niya ang kanyang emosyon. Nang makarating siya sa cabin nila ay bumantong hininga muna siya bago binuksan ang pinto. Piniga ang kanyang puso nang makita ang asawang natutulog sa sofa. Nilapitan ni Mobita ang asawa, ang pisngi nito at pilik mata ay may bakas ng natuyong luha. Maingat niyang pinangko ang asawa papunta sa kanilang silid. Derek, nakainom ka, umupo siya sa kama at kanyang inabot ang mga kamay nito at dinala sa kanyang mga lobby upang hagkan. Konti lang, nag-dinner ka na ba? Hindi pa, wala akong ganang kumain. I will prepare you a meal, Derek, ano bang nangyayari, galit ka ba sa akin? I'm sorry, saan ka ba galing? Hindi mo sinagot ang tanong ko, galit ka ba? Galing ako sa cabin ni Ramil, nag-usap kami. It's just that I'm jealous and I need to hear it from him, mahinang amin niya rito. Ha? Nagseselos ka, umiwas siya ng tingin, hindi niya alam, bakit naibulalas niya ang nararamdaman niya. Tinatawag mo ang pangalan ng kapatid ko noong nanaginip ka. Derek, I feel so mad and jealous, I don't know why I'm feeling like this as if I'm losing control. Wala kang dapat na ikaselos, alam nating pareho. Sa iyo ako hanggang sa panahong ayaw mo na. May nababasa siyang ibang emosyon sa mata nitong daglit ding nawala. Derek, dapat noong una pa lang ay sinabi ko na sa iyo ito. What is it? Simula nang mawala ang kuya ko, gabi-gabi kong napapanaginipan ang isang batang babae na umiiyak, puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Tumingin ito sa kanya pero parang tumatagos sa kanyang mata ang asawa. Sa paglipas ng panahon ay paulit-ulit ito. Minsan naman ay may mga eksenang kahalo, para bang nangyari talaga ang mga yon, sumasakit ang kanyang ulo pero panahon na siguro para may mapagsabihan siya ng mga nangyayari sa kanya. Derek, pinilit kong buhayin ang sarili ko dahil wala akong aasahang iba, lahat ng pwede kong pagkakitaan ay pinapasukan ko, mula sa tagalinis, labandera, pati pagpapatayan ng huweteng ginawa ko, lalo na nang maaksidente ang tiyuhin ko, pinasok ako ng kaibigan kong si Lane sa club. Malaki ang kita ko bilang bottle girl pero dahil naggagamot ang Chong Kadyo ay nag-sideline ako. Sa kabila ng aking pagsisikap na itaguyod ko ang aking buhay ay paulit-ulit akong dinadalaw ng iba't ibang panaginip, isa roon ang kapatid mo. Ano-anong naalala mo tungkol kay Ramil? Si Ramil, nararamdaman kong hindi lamang sa kondo ni Roda ko siya unang nakita dahil narinig kong mahina niyang sinambit ang pangalan ko nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Tinitigan niya si Derek. Did you try to ask him? Hindi di ko alam, baka naman nagkakamali ako. Alam mo, minsan sa panaginip ko para akong nanunood ng television, palaipat-lipat ng eksena, nakikita ko si kuya tapos minsan naman iba't ibang tao na di ko kilala. Derek, minsan pakiramdam ko may mali sa akin, bakit parang totoo ang nangyayari sa panaginip ko, parang bahagi ito ng alala ko. Matagal na siyang naguguluhan. Dahil minsan kahit hindi siya tulog ay may nakikita siyang mga eksena na para bang bahagi iyon ng pagkatao niya. Do you want to know what is your dream all about? Paano? Humingi tayo ng professional help, I'll ask Aikoa and Lance if they can help. Derek, natatakot ako, napahikbi siya, hindi niya masabing ang kinatatakutan niya ay ang malaman na totoo ang hinala niya na alaala niya ang kanyang mga nakikita. Know this that whatever we will find out, I'm here for you always. Kinabig siya ng asawa at buong alab na inangkin ang kanyang mga lobby, buong puso niyang tinugon ito, nagagalak ang kanyang puso, she want to hold on to his promise na kahit ano pang malaman nila ay mananatili ito sa tabi niya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagkasundo sila na magpatingin si Mobita sa doktor. Kinakabahan din siya sa mga malalaman nila pero alam niya na makakabuti ito sa asawa. Hindi niya sinabi sa asawa ang mga inihayag ni Ramil sa kanya. Gusto niyang malaman ang lahat-lahat kaya siya mismo ang kakausap sa mga taong sinasabi ng kapatid.
Nagring ang kanyang cellphone, umalis siya sa kama upang di magambala ang asawang natutulog. Hello bro, Derek, I got some news and it's not a good one. What is it, bro? Ang asawa mo ay anak ni na Don Hermano Villafuerte at Doña Constancia Villafuerte. Okay, sa pagkakaalam ko, she is an orphan so it means they're gone. Do I know him? Spill it out, Samuel. Derek, Don Hermano is your father's business partner sa shipping company. What? Gulat na wika niya. Pero di niya talaga kilala ang ama ni Mubita. Derek, you have to talk to Tito Fernando. Ayon sa impormasyon na nakuha ko, may kasunduan silang dalawa ng ama ng asawa mo na ipakasal ang bunsong anak ni Don Hermano sa bunsong anak ni Tito Fernando. Ibig sabihin si Mubita at si Ramil. What the hell? No way, bulyaw niya kay Samuel.